Ang salitang action or yung works ay masakit pakinggan para sa mga Kristiyano. Mas kaaya-ayang pakinggan para sa kanila yung grace kasi para sa kanila hindi maaaring pagsamahin yung grace at yung action kasi yung grace ay para sa mga mananampalataya lamang. Ngunit yung salitang action ay para sa mga hindi mananampalataya. Ang covenant na huwag kumain ng puno na nagbibigay kaalaman sa masama or mabuti or yung fruit that gives the knowledge of good and evil ay tinatawag na covenant ng action or covenant ng gawa. Pati na din yung covenant na pinigay kay Moses sa Sinai. Kaya ang covenant naman nila Abraham, tsaka yung kay David, tsaka yung kay Jesus, yun yung tinatawag na new covenant or tinatawag na covenant by grace. Na ito yun naman yung nagbibigay ng distinction between sa action at tsaka sa grace. Kung ito lamang yung pagbabasihan ng ating kaligtasan, ito ay parang drifting. Ang drifting ay yung kapag yung barko ay nawalan ng kontrol dahil sa lakas ng hangin or sa lakas ng alon. Kung titingnan natin yung Bible, ang salitang grace at action ay galing sa parehas na root word. Kapatawaran ng kasalanan kay Kristo at ang pananahan ng Holy Spirit at ang new birth na dala ng grace at ng action. Ang action ay isang instruction kung paano tayo mamumuhay by grace. Ang tinatawag na action covenant, yung covenant ni Adam at saka sa Sinai ay mga covenant na applicable din sa atin ngayon. At ito ay naging posible dahil natanggap natin ang grace. Sa umpisa hanggang sa uli, pinamis ng Bible na aanihin natin ng lahat ng ating ginawa tulad ng inutos ng Lord kay Adam sa Garden of Eden. Aanihin natin lahat sa kanyang pagbalik sa end of the age. Ang Bible ay nangungusap sa atin, kaya naman napakaganda kapag tayo ay continuous na lumalaban or fighting the good fight of faith at bearing good fruit. At dahil hindi natin ito nagagawa, tayo ay binibigyan ng warning ng Bible at ini-encourage na mag-bear fruit of the Holy Spirit. Ayon kay Apostle Paul, na ang buhay natin ay maaaring mag-bear ng dalawang klase. Pag tayo ay lumalakad na naayon sa kanyang salita at spirit, ang bunga nito ay eternal life. Kapag hindi tayo maayon sa spirit ng Lord, wala tayong bunga or bulok na pwedeng itapon. Ang magtanim, sabi sa Galatians, ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapamakan, ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ang Gentile Church or yung sa mga hentil, sila ay born again na at sila ay nakatanggap ng Holy Spirit. Kaya naman alam nila kung paano sila mamumuhay at saan sila patungo. Gayon din ang sinasabi ni Jesus sa mga Israelita na sila ay born again at mga anak ng Diyos. Kaya naman sinabihan sila na sundin ang mga utos at sila ay mamuhay na naaayon sa banal na spirito. Mabuhay na walang hanggan. Maligtas. Ang pag-uutos na ito ay para sa mga mananampalataya ni Jesus. Kay Jesus at namumuhay ayon sa Holy Spirit. Huwag tayo ma-confuse na ang pag-uutos na ito ay before pa tayo maging mananampalataya or bago pa natin ma-receive yung Holy Spirit. Ang pagsunod nito ay sa pamamagitan ng gabay ng ating Panginoon. Dahil ito ay posible lamang sa kapangyarihan or sa power na binibigay sa atin or pinagkakaloob ng Holy Spirit at tayo ay walang ambag sa nagawa nating good works. Kahit na isang loyal servant, alam niya na siya ay isang walang kabuluhan. Bakit? Kasi hindi natin ito nagawa sa pamamagitan ng sarili nating lakas, but according lamang sa Holy Spirit na binigay sa atin. Sabi ng ating binasa na sa pagbabalik ni Jesus, dala yung reward na naayon sa kanilang mga ginawa. Ang word na reward ay exciting para sa atin. Maliit man ito or malaki, para sa isang job well done. Ngunit sa Greek,
Ito ay mitdos, meaning kabayaran ayon sa nagawa. Sabi sa verse 11, ang repay ay kaparusahan sa makasalanan at eternal life para sa mga matuwid. Ito ay hindi para sa mga hindi mananampalataya, ngunit mabala or warning para sa ating mga nasa loob ng simbahan. Matinding parusa ang naghihintay sa mga born again na hindi namumuhay ayon sa Holy Spirit, habang ang mga namumuhay ng ayon sa Kanya ay may eternal life, kaligtasan at reward. Sa buhay ni Jesus, maraming mga conflicts ang nangyari sa pagitan ng Lord at yung mga Jewish leaders. At marami ding mga naka-witness nito. Ayon sa Bible, na ang conflict na nila ay mostly about sa pagkakaiba ng idea with regards dito sa core issue na ito. Sino ang makakapasok sa kaarian ng Diyos? Sino ang maliligtas or sino ang pupunta sa langit? Akala ng mga Jews na dahil sila ay mga descendants or mga anak ni Abraham at mga nakatanggap ng covenant na nasa kanila yung templo at yung pag-uutos, na sila na yung mauuna sa langit. Sabi ni Jesus na hindi dahil doon ay nagkakaroon ng kaligtasan. Dahil ang kanyang ine-emphasize ay yun lamang umaayon sa spirit at salita ang maliligtas. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kung hindi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mateo chapter 7:21. Sa gawa, makikita natin ang mga sermon nila Paul, nila Peter, nila Philip at Stephen. Hindi na kailangan nating i-compare sila, pero karamihan sa mga scholar ay pabor kay Stephen. Ngunit kung ating babasahin ang kanilang mga sermon, ay pare-parehas lang naman yung nilalaman. Bakit siya pinatay dahil sa preach na ito? Ano yung kinagalit nila? Ito ang sinabi ni Stephen. Nangungusap ang banal na espiritu na nanahan sa inyo, ngunit hindi nyo pinakinggan. Ang Holy Spirit ay hindi pinansin or binigyan ng atensyon ng inyong mga ninuno. At ngayon, inyo namang tinalikuran ang Holy Spirit. Sila ay galit na galit nang marinig nila ito. Kayo na matitigas ang ulo at mga suwail na kalooban, kayo ng inyong mga ninuno ay palaging tumatalikod sa banal na espiritu. Kaya ang salitang action ay naglalaman ng pag-ibig ng Diyos, at yung pag-share natin ng salita ng Diyos ay ito ay action. Kung gaano ang pag-ibig na pinagkaloob sa atin ng Diyos, ay gayon din naman yung kanyang nire-require o hinihingi sa atin. Kaya ang pinakamataas or yung highest love ang kanyang hinihingi sa atin. Ito ang utos niya sa atin. Ang kanyang requirement ay ating mahalin ang Diyos ng buong puso, isip, at kaluluwa at lakas. Diba? At ibigin ang iba gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Gayon din ang binigay ng Diyos sa atin, ng kanyang binigay ang kanyang mugtong na anak na si Jesucristo. Kaya naman, dito natin nakilala ang tunay na pag-ibig, sabi sa 1 John 3:16. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Ang tanong ay, meron ba tayong sapat na maibibigay? Maibibigay ba natin yung the best para sa ating mga kapatid? I wonder if may contradiction to sa terms ng lubos na pag-ibig or sa oras ng pagtuyot. Kaya naman meron tayong bukal ng pag-ibig na nagmumula sa Holy Spirit.
ang mga sinaunang Israelita ay mayroon ding ganitong supply. Kaya gusto ko yung sinasabi nung Deuteronomy chapter 30 verse 6. Babaguhin niya at lilinisin ang inyong puso at gayon din ng inyong mga anak upang ibigin ninyo siya ng buong katapatan. Sa ganon, mabubuhay kayo ng matagal. Ito yung sinasabi dun sa Deuteronomy chapter 30 verse 6. Una, ang Diyos ang siyang naglinis sa atin or nag-remove ng ating karumihan at binaptize tayo at binigyan ng pag-ibig na nagdadala ng buhay at ng kaligtasan. Sa Bagong Tipan or sa New Testament, ang Holy Spirit or yung banal na espiritu ang bukal na nagbibigay ng pag-ibig. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Ayun yung sinabi sa Romans chapter 5 verse 5. Ang kasiyahan bilang isang Kristiyano ay depende kung paano tayo umaayon sa Holy Spirit na nasa atin or nananahan sa atin, hindi kung sa anumang possession or sa pagmamayari na meron tayo dito sa mundo. Kapag tayo ay sumusunod at namumunga ng fruit of the Holy Spirit, may kasiyahan at ang Diyos ay nagagalak. Minamahal kong mga seafarers, lahat ng mga mabubuting nagawa nyo sa barko, sa ngalan ni Jesus ay bunga ng banal na Espiritu na nasa inyo. Ang inyong mga paglilingkod sa mga crewmates at sakripisyo para sa banal na salita ay pag-ibig na binahagi ng Holy Spirit na gumagalaw sa iyo at tatanawin at pagpapalain ng may katiyakan. Nawa ang paglakad natin na naayon sa Spirit ay mag-humble sa atin at mag-satisfy sa atin sa buhay natin ngayon at magperso lamang ng reward or yung crown na nasa langit.